So yun na nga guys, nanalo ang Blackwater bossing sa Meralco Balls. Diba? Ang galing! Grabe, ang lakas ng Blackwater after ng mga nangyaring trades at signings, diba? Grabe. Saktong-sakto, diba? After ng mga nangyaring trade sa MVP groups, bila silang, nanalo sila sa Meralco. Grabe. Ang hirap pagpanggap kasi halata naman bigay. Binigay itong laro na to kasi madali naman first game pa lang naman yan kayang-kaya bumawi ng Meralco Balls sa ibang teams. Yun na nga. So parang pinakita lang dito sa first game na kayang-kaya ng Blackwater, diba? Kahit dumaan si BGR lang doon, hindi naman naglaro ulit. Si Ato Olar nawala. Si Joseph Taha. Chati naman, hindi pa naglaro yung dalawa. Hindi pa naglaro yung Justin Chua at si JD Tongkab. Paano pa ako naglaro yung dalawa, diba? Di po, pang championship na yung Blackwater bossing, diba? Ay, wala kayong maluloko dito, guys. Wala kayong maluloko. Parang napaitan nyo lang na, malakas ang Blackwater kasi tinalo nila yung Meralco Balls. Ha? Hindi talaga, boy. Hindi talaga naniniwala. Pang intro lang talaga itong ginawa na to para ipakita yung sa trade na fair trade. Na fair trade yung nangyari talaga. Na walang nadihado. Sus. Wala na. Nung mga ilang last year, niniwala ko Blackwater, hindi na sila farm team. Labo na, boy. Ramdam ko na yan, tipong sinambatak, sandali lang yan. Troy Rosario, malapit na yan. Malapit na malipat yung mga yan. Yung kamukha ni JR, Christian David, putang gandang kanina. Diyos ko, pwede ka na sa token ticks. Pero syempre, dadaan ka muna sa NLEX. Kasi yun nga yung daanan NLEX. Tapos dadaan ng token ticks. Mga ganun lang naman mangyayari dyan Wala, hindi nyo kami maluloko. Tsaka yung maisama ko lang yung reaction ng PBA Moto Club. Sila Rico Mayhofer, sila JJ. Idol yung mga yan. Pero doon sa isang nag-live sila na tungkol doon kay Jamie Malonzo sa suntukan. Kasi nag-cut sila ng news doon na breaking news, nangyari yung 3-team trade. So ang reaction nila is ito. It's official. So bossing team gets JD Tongkab tsaka Justin Chua. LS Warriors gets my boy Yusuf Taha tsaka Ato Olar. And si Brandon Gonzalez Rosers at Token Tex. So yung di ba kapatid yan doon din? Oo. So magkasama na sila? Oo. Siya yung panganay. Hindi, isang kotse na lang. Okay yung trade na yan. At least it's even It's di ba? Commissioner, maganda po itong trade na yan. Thank you for allowing the trade. Balance di ba? Balance trade, yeah. So, ano pinili mo? Di ba, sabi nila, fair daw, di ba? Even yung trade, hindi lopsided. Tsaka, sigurado namang tinamo nagmamadali silang tapusin yung oras dun sa pag-uusap nila sa trade ng MVP teams, sa farm teams. Yun na nga, parang okay yung trade kami, congrats. Parang congrats kami, grabe ang ganda ng trade na yun. Kasi nga diba, pagsabihan na sila. Kung nanonood kayo sa mga vlogs sila, nanonood kayo sa PBA Moto Club, napagsabihan sila So pag nagsabi sila naman ng farm team, makakarinig na naman sila. Tatawag na naman si Bunker. Tatawag na naman sila bossing. Sila bossing kung ba't yung pinag-uusapan yung ganyan, parang hindi kayo player namin dati parang ganun. Kumbaga, syempre, mapupurnada. Lalo naman kay mas
mahirap to para kay JJ Hildebrand kasi nga syempre ano na siya, icon siya eh. Paano pag nag-retire yung jersey, i-retire ba ng Hinebra? Baka yes, sa dahilan pag pinag-uusapan nila to madamay yung pati retirement ni JJ Hildebrand, di ba? Mga ganun. Kaya siguro yun nga, nagpapaka-safe na sila ngayon. So iwas pusoy na lang talaga, di ba? Pero yung idol yung mga yan. Araw-araw pa rin pinapanood yung mga yan. Pero yun nga, hindi naman sila binabash ha. Hindi ko sila binabash. Kumbaga, nahalata ko lang nagpapaka-safe sila ngayon.